BINI plus SB19, bagong powerhouse ang P-pop. Mga ka-showbiz, isang malaking tanong ngayon ang pinag-uusapan ng maraming P-pop fans. BINI at SB19, unti-unti na bang nagiging powerhouse duo ng Philippine P-pop? At bakit naging espesyal ang pagsasama ng dalawang pinakamalaking pangalan sa P-pop, lalo na ngayong pareho silang nasa Japan para sa Summer Sonic 2026? Hindi ito simpleng collaboration lang. Dahil kapag pinagsama mo ang BINI at SB19, dalawang grupo na may kanya-kanyang malalaking fanbase, sariling musical identity at parehong may international ambitions, talagang mapapaisip ka. May mas malaking kwento ba sa likod ng kanilang pagkikita? Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Pero bago tayo pumunta sa mga posibilidad, linawin muna natin ang isang bagay. Wala pang opisyal na announcement na magkakaroon ng permanenteng partnership o magiging isang bagong grupo ang BINI at SB19. Ang alam natin ay nagkaroon sila ng collaboration at pareho silang naging bahagi ng Summer Sonic 2026. Kaya ang tanong natin ngayon ay hindi kung magiging isang grupo sila. Ang mas interesting na tanong ay, paano kung ang BINI at SB19 ay nagsisimula ng ipakita sa mundo na pwedeng sabay umangat ang dalawang pinakamalaking pangalan ng P-pop? At dito nagiging exciting ang kwento. Kamakailan, nagsama ang BINI at SB19 para sa special content bago ang kanilang Summer Sonic appearances. Para sa fans, malaking bagay iyon dahil matagal nang may kanya-kanyang fandom ang dalawang grupo. May blooms para sa BINI, may 18 naman para sa SB19. At syempre, dahil parehong malalaki ang kanilang fanbases, natural lang na maging interesado ang fans kapag nag-collaborate ang dalawang grupo. Pero higit pa sa fandom excitement, may symbolic meaning din ang kanilang collaboration. Isipin ninyo, dalawang Filipino P-pop acts, parehong may international goals, parehong may malaking online following, at parehong pumunta sa Japan para sa isang international music festival. Hindi na lang ito tungkol sa kung sino ang mas sikat. Hindi na rin ito kailangang maging simpleng competition. Mas malaking larawan ang pwedeng tingnan dito. Filipino music being represented on an international stage at isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naging exciting ang Summer Sonic 2. 2026 ay dahil hindi lang isang Filipino act ang nakikita ng international audience. Nandoon ang BINI, nandoon din ang SB19. At para sa Philippine music fans, malaking achievement iyon, lalo na dahil ang Japan ay isa sa pinakamalaking music market sa mundo. Kapag nakikita ng international audience ang Filipino artists sa isang major festival, nagkakaroon sila ng pagkakataong marinig ang P-pop mula mismo sa mga artist na gumagawa nito. At dito pumapasok ang malaking role ng BINI. Sa mga nakaraang taon, mabilis na lumawak ang reach ng grupo. Mula sa pagiging isang local girl group, unti-unti nilang narating ang international audience. At sa Summer Sonic, lalo pang naging interesting ang kanilang performance dahil nag-perform sila ng Salamin-Salamin at Born to Win na may Japanese lyrics. Para sa isang Filipino group na pumupunta sa Japan, napakalaking move nito. Hindi lamang nila dinala ang kanilang sariling music. Sinubukan din nilang magkaroon ng connection sa local audience. At iyon ang isa sa mga bagay na nagpapakita kung paano nag-iiba ang approach ng P-pop artists ngayon. Hindi na sapat na sabihin na Filipino artists kami. Kailangan ding magkaroon ng paraan para makakonekta sa audience sa ibang bansa. At ginagawa iyon ng BINI sa kanilang sariling paraan. Samantala, may sarili ring global momentum ang SB19. Sa mga international performances nila, patuloy nilang ipinapakita na kaya ng Filipino artists na makipagsabayan sa global stage. At kung pag-uusapan ang SB19, hindi rin natin maaaring kalimutan ang kanilang international achievements at appearances. Kaya nang makita ang BINI at SB19 na nagsasama para sa content bago ang Summer Sonic, maraming fans ang natuwa. Dahil parang dalawang magkaibang bahagi ng P-pop industry ang biglang nagtagpo. BINI represents a powerful female presence in P-pop.
SB19 represents a powerful male presence. Magkaiba ang kanilang musical styles. Magkaiba ang kanilang concepts. Magkaiba rin ang kanilang performance identities. Pero may isang bagay silang pareho. Pareho silang Filipino. At iyon ang pinakamahalagang punto. Sa social media, madaling maging competition ang fandoms. May mga fans na nagtatanong kung sino ang mas magaling. Sino ang mas maraming followers? Sino ang mas successful internationally? Sino ang mas malakas sa streaming? At normal lang na magkaroon ng friendly competition. Pero kapag nasa international stage na ang mga artist, ibang perspective ang pwedeng gamitin. Kapag may BINI na umaangat internationally, hindi ibig sabihin na kailangang bumaba ang SB19. At kapag may SB19 na nakakuha ng international recognition, hindi ibig sabihin na nababawasan ang achievement ng BINI. Pwedeng sabay silang umangat. At iyon ang magandang mensahe ng kanilang Summer Sonic moment. Hindi kailangang isa lang ang manalo para umangat ang P-pop. Pwedeng maraming Filipino artists ang magkaroon ng sariling international audience. Pwedeng may BINI, pwedeng may SB19, at pwede ring magkaroon ng maraming iba pang P-pop groups na susunod sa kanilang yapak. Kaya ang kanilang collaboration ay maaaring tingnan bilang isang magandang example ng kung ano ang pwedeng mangyari kapag mas nagkakaroon ng visibility ang Filipino artists sa international market. Pero syempre, may tanong pa rin ang fans. Magkakaroon kaya sila ng future collaboration? Isang kanta? Isang performance? Isang malaking concert appearance? O baka isang special stage? Sa ngayon, wala tayong dapat unahan. Wala pang confirmation na may permanent project ang dalawang grupo. At mas mabuting hintayin ang official announcements kaysa gumawa ng conclusions mula sa social media posts lamang. Pero kung sakaling magkaroon ng future collaboration, siguradong magiging malaking event iyon para sa P-pop community. Imagine ninyo ang isang stage na parehong nandyan ang BINI at SB19. Dalawang grupo, dalawang musical identities, isang Filipino audience, at higit sa lahat, isang international audience na nanonood. Malaking opportunity iyon para ipakita kung gaano ka-diverse ang P-pop. Dahil hindi lang iisang sound ang Filipino pop music. May iba't ibang style, may iba't ibang performance, may iba't ibang storytelling, at ang BINI at SB19 ay magandang halimbawa nito. Kaya baka ang mas magandang tanong ay hindi BINI versus SB19. Sino ang mas magaling? Ang mas magandang tanong ay, ano ang mangyayari kung pareho silang patuloy na magtagumpay? Dahil kapag parehong lumalakas ang kanilang international presence, mas maraming mata ang mapupunta sa Philippine music. Mas maraming international listeners ang maaaring ma-curious tungkol sa OPM. Mas maraming Filipino artists ang maaaring mabigyan ng opportunities. At mas maraming P-pop groups ang maaaring magkaroon ng confidence na subukan ng international market. Ito ang mas malaking impact na pwedeng magkaroon ang kanilang mga achievements. Hindi lamang ito tungkol sa isang concert, hindi lamang ito tungkol sa isang festival, at hindi lamang ito tungkol sa trending hashtags. Ito ay tungkol sa visibility. Kapag nakikita ng international audience na may Filipino artists na kayang pumunta sa major festivals, maaaring magbukas iyon ng bagong opportunities. At syempre, hindi ibig sabihin na automatic na magiging global superstars ang lahat ng Filipino artists. Napakahirap pa rin ng international music industry. Kailangan ng consistent music releases, strong performances, international promotion, fan support, at higit sa lahat, long-term strategy. Pero ang mahalaga, may mga artist nang nagsisimula ng momentum. At kabilang sa pinakakapansin-pansing pangalan ngayon, ang BINI at SB19. Kaya kung titingnan natin ang kanilang Summer Sonic journey, maaaring isa itong moment na maaalala ng P-pop fans. Hindi dahil naging isang grupo sila, hindi dahil may bagong permanent partnership, kundi dahil dalawang malaking Filipino acts ang sabay na nakarating sa isang international stage. At iyon ang tunay na exciting. Dahil habang patuloy na lumalaki ang global interest sa Asian music, may pagkakataon ang Filipino artists na ipakita ang sariling identity. Hindi kailangang kopyahin ang ibang bansa.
Hindi kailangang mawala ang Filipino identity. Sa halip, pwedeng gamitin ang sariling kultura, sariling language, sariling sound, at sariling storytelling para makuha ang atensyon ng international audience. At iyon ang isa sa pinakamagandang bagay na makikita natin sa current P-pop movement. BINI at SB19 may be different, pero pareho nilang ipinapakita na may puwang ang Filipino music sa global stage. Kaya sa mga Blooms at 18 na nanonood ngayon, isang bagay ang siguradong interesting bantayan. Ano ang susunod? May future collaboration kaya? May special performance kaya? May bagong project kaya? O baka ang kanilang Summer Sonic collaboration ay isang one-time special moment lamang? Wala pa tayong sagot dyan. At mas mabuting hayaan natin ang dalawang grupo mismo ang mag-anunsyo kung ano ang kanilang mga susunod na plano. Pero isang bagay ang malinaw. BINI at SB19 are helping put P-pop on a bigger international conversation. At kung magpapatuloy ang ganitong momentum, baka hindi na lang BINI at SB19 ang pag-uusapan natin. Baka mas marami pang Filipino artist ang susunod. Baka mas maraming international festivals ang magkaroon ng Filipino acts. At baka dumating ang panahon na hindi na nakakagulat makakita ng P-pop artists sa pinakamalalaking stages buong mundo. Kaya ang tanong para sa ating mga viewers, para sa inyo, bagay ba ang BINI at SB19 bilang future collaboration partners? Gusto ba ninyong makita silang magkaroon ng isang official song? O mas gusto ninyong magkaroon sila ng isang malaking special stage performance? At sa tingin ninyo, sino ang susunod na Filipino artist o P-pop group na makakakuha ng malaking international breakthrough? Comment down below dahil gusto naming malaman ang inyong opinyon. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong P-pop at showbiz stories. Dahil dito sa channel natin, hindi lang natin sinusubaybayan ang mga trending. Sinusubaybayan natin kung paano unti-unting lumalaki ang Filipino entertainment scene sa buong mundo. BINI, SB19, P-pop Philippines, at ang global stage. Mukhang nagsisimula pa lang ang mas malaking kwento. Hanggang sa susunod na video.